Ano ba yung mga latest findings ninyo? Kasi dati, of course, na-expose yung publiko doon sa Mary Grace Piatos, no? Ano yung mga latest na mga pangalang na-discover ninyo? Well, Sir Christian, yung grupo na naman na bago, yung from the DepEd to na verify, yung Amoy Asim Gang. So, Jog de Asim, si Fernan Amoy, si Amoy Liu, saka si Amoy Asim. Na ang gaganda nga po ng mga pangalan nila. So, sabi ko nga po, pare-parehas po ito ng premise, pare-parehas po yung parang history nila. But this time po, sa ano naman po to, sa linya po ng DepEd. Paano nyo na-discover itong mga bagong pangalan na ito? Technically po parang hindi naman na siya bago kasi nandun na po siya sa mga list of names during the hearings po no ng good government. Pero syempre po maganda na i-verify din po kung meron silang existing na birth certificate, marriage certificate, saka kung death certificate din po. So nalalabas lang naman po after na verify po na wala po talagang pagkatao itong mga pangalan na to. So yung listahan na binabanggit niyo, ito pa yung unang isinumite nung doon po sa pagdinig ng House Committee on Good Government, tama? Yes, sir. Itong pong specific na list po from the DepEd is about 400 plus out of 700 po na wala pong pagkatao. Pero syempre, bine-verify ka po natin bawat pangalan. Syempre, mahirap naman po maglabas ng walang kasiguraduhan. But yung hinala po, saka yung observations and even with our recommendations, talaga pong wala pong pagkatao talaga itong mga names na to. 1,000, more than 1,000 na names po. Okay, para ma-refresh na yung memory ng mga viewers natin, Kong, no? Yung listahan na ito, kanino galing mismo yung mga pangalan? Was it from the DepEd? Paano nyo nakuha yung listahan? Yung pang mga pangalan na yun nung pong hearings, syempre may galing po ng OVP, like sila Jay Camote, sila Miggy Mango, syempre the very famous Mary Grace Piatos, at ito pong Asim Gang na latest, galing naman po sa DepEd. Ang dami po nung list of names eh. Pero parang paano, hindi ko alam kung anong term. Parang hindi na masyado creative po yung mga pangalan na naglalabasan, Sir Christian. Okay. All in all, ilan pa yung mga tinitinan yung questionable names at sinisikap nyo pang i-verify? More than 1,600, Sir Christian. Across na po yun sa DepEd saka sa OVP po. Okay. When you say questionable or unverified, ano yung mga wala? Which made you conclude na talagang walang mga taong nag-i-exist? Ano yung mga ano yung mga wala? Yung pong yung tatlo na certificates po na nakukuha natin sa NSO, syempre yung birth, yung death, saka yung marriage para po across the board po. Parang yun na po yung pinaka siguro maayos na verification kung meron po talagang existence ng mga tao na to. So itong si Amoy Liu, Fernan Amoy, Jog de Asim, lahat to walang birth certificates. Wala po lahat, sir. Pati yung sa OVP, Miggy Mango, Jay Camote, sila Miggy Mango, wala rin po lahat yung mga yun, sir. Maganda na rin na meron tayong article to sa impeachment, at least mabigyan na po ng liwanag tong mga to kasi pati sa kalye, yan po ang tanong ng taong bayan. Okay. Hindi po masagot. Okay. Pero itong mga pangalan na ito, no? Kasi iniisip ko, ano kaya posibleng dahilan dito ng OVP? Although hindi nga sila nagpapaliwanag, no? They keep saying na confidential nga eh. Paano kung, kunwari, sabihin nila, hindi code name siya eh. Because we're trying to protect the identities of the recipients of confidential funds. What do you think of that? Yung stand naman po dun sa komite, may proseso naman po yan eh. Kung paano ginakalap yung mga identities niyan, paano po ginagamit, paano po yung buong proseso ng confidentiality para
sa pag-disperse ng mga pondo na yan. Sabi ko nga po, kung nasunod po yung tamang proseso, masasagot po nila agad yan kahit sa executive session po eh. So, sabi ko nga, talagang looking forward na lang po kami for the next step, which is yung sa impeachment po. At wala na po silang magiging rason, wala na pong hindrance. Sigurado po dapat nilang sagutin yan. Kasi para sa akin po, isa to sa top 2 ko talaga na sa mga articles of impeachment. Okay. Pero itong mga pangalan na ito, the way they were presented as beneficiaries, ano yung dating sa inyo nito? Yung mga pangalan na naisip nila. Parang trip lang po kasi. I mean, syempre, alam naman po natin when we gather intel, pag meron po mga operations na ganito, syempre yung mga John Doe saka Jane Does naman po natin, hindi naman po ganito-ganito na lang na parang kung ano na lang maisip siguro ng staff, kung ano na lang maisip ng mga nagtatrabaho doon sa opisina, sana naman po inaayos naman po nila. Kumbaga, wala eh. Ganun ang unang papasok sa isip mo, sir. Pag nakita mo yung mga ganong pangalan, parang trip lang eh. Kaya ang hirap po alisin sa isip ng tao na baka may milagro na po nangyayari dito. Yun nga, kung parang trip lang yung pagka-craft ng mga pangalan, parang what does it say about how they saw confidential funds? Kasi kung gagawa ka ng ganito mga pangalan at assuming na inimbento ito, na uncreative, edi parang nakikipaggaguhan lang pala tayo dito. Yung po yung nakakalungkot na yun po yung talaga na minsan hindi ko alam kung maiinis ako o matatawa na lang ako kasi parang naabuso yung sistema, sir meron pong tamang paraan kung paano, sabi ko nga, paano mag-gather, mag-disperse, saka gumamit po gumamit po ng mga ganyang paraan, yung proseso po niyan. Pero yung part po na hindi maipaliwanag, yun po yung paulit-ulit na sabi ko nga, they were given the floor, they were given a forum sa budget hearings pa lang po, hanggang umabot na po tayo sa Committee on Good Government, patuloy po na nalilihis saka wala po tayong makuhang sagot. Kung meron man silang sagot unofficially, diversion pa rin po yung sagot nila sa media pero not during the hearings. Of course, ang pinag-uusapan natin dito is more than 600 million in confidential funds, no? Ng OVP at nung siya ay nakaupo sa DepEd. Pero dito sa mga questionable names na na-identify ninyo so far, pag pinagsama-sama yan, ano yung estimate na natanggap nila? Halos ano po sir 15, 25, ganun po kada tao So, suma total to, baka umaabot na ng mga 200 plus po. Yung sa mga fictitious na names. Pero parang ang total amount po niya is around 612. Oh, 612.5 million. Ito yung combined, no? Ibig sabihin, lahat yun questionable? Lahat yun questionable? Majority po ng questionable po talaga. Oo, yun ang iniisip ko kasi. Tapos, basically, this will form part of your evidence pag nagsimula na po itong impeachment trial. Tama po? Yes, sir. Definitely, lalabas po yan. Hindi po ako prosecutor, Sir Christian, pero ako naniniwala ako na isa to sa pinakamalakas. Top 2 ko talaga to, Sir Christian Siyempre, number 1, yung pag-threaten sa buhay ng ating Pangulo, First Lady at ng Speaker. At pumapangalawa po talaga to dahil parang hanggang ngayon, trolls lang po ang sumasagot dito. Saka nagpapaliwanag tungkol sa confidential funds. So, mahirap po talaga na, hindi ko talaga ma-imagine kung how will they answer this.